Pong sheriff na sinuntok ni Sara Duterte noong mayor pa ito ng Davao City ay eto nagsalita na. Kasi nababalita na mukhang isasama nga siya sa bilang isa sa mga witnesses ng prosecution. Pero ang sinasabi niya, hindi na daw kailangan. Sana daw, ito yung kanyang apela, na sana wag na daw siyang idawit sa ganitong klaseng partisan political squabble. Talaga ba? Partisan political squabble ba itong ganitong klaseng proceeding? Itong mga ganitong klaseng proseso? Yung impeachment trial ni Sara Duterte? Sana hindi. Diba? Dahil kung sige, kung yan ang gusto na itong mga nasa paligid na Sara Duterte, yan din siguro ang nakita na itong dating sheriff. Kung ganyan talaga, ay talo na kayo. Talo na kayo dahil alam niyo naman kung sino ang mga bumubuo ngayon sa majority ng Senado. Pero maganda yung sinabi natong si Andres. Andres ang pangalan natong sheriff na ito na sinuntok nga ni Sara Duterte. Yung pagtestigo kasi neto sanang si Andres, ito yung magpapatibay doon sa aligasyon na nagpapakita ng umano'y pattern ng pagiging marahas na pag-uugali netong si Sara Duterte. Marahas yung pagiging violente na ugali ng isang Sara Duterte. Pero ang sinasabi ni Andres, hindi na daw siya kailangan doon. Dahil ang totoo, yung mga video, yung mga nakikita natin tungkol kay Sara Duterte, lalo na po yung video nga na pagbabanta ni Sara Duterte, doon pa lang ay sapat na daw yun. Yun pa lang ay sapat na ebidensya. At alam naman ng lahat kasi kung anong ginawa na daw sa Sara Duterte, na balita ito Balitang balita ito at kalat na kalat ito sa social media. So siguro, pagbigyan na natin si Andres na hindi na humarap bilang witness nga ng prosecution laban kay Sara Duterte. Dahil ang totoo niyan, mukhang alam na rin naman niya. Hindi rin naman niya nakakalimutan kung gaano kalaking kahihiyan ang binigay sa kanya netong si Sara Duterte. Ganyan ang mangyayari sa impeachment trial netong si Sara Duterte. Kaya yung sinasabi natin mga DDS na kaya daw ihaharap itong si Andres, ay baka nga hindi daw confident, baka nga kulang pa daw sa mga ebidensya, kaya hanggang sa ngayon ay kumakalap pa rin ng ganitong klaseng ebidensya. Ganyan po kagaling ang prosecution team na pinamumunuan ni Attorney Jervy Luistro. Kaliit-liitang ebidensya ay ipipresenta nila kahit alam nila sa sarili nila na overwhelming na nga ang kanilang hawak na ebidensya. Bakit? Para mapahiya ang defense team natin sa Sara Duterte. Baka ganun.